Sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, ang pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas. Mga kaagri, maayong buntag, laing adlaw Sabado na usab, lain usab nga pagpanikay-sikay sa atong kaumahan. So mga kaagri, another amazing Sabado nga among ihatod kaninyo, nga maghatod na sabta kaninyo og kasayuran og inspirasyon. Og akong i-shout out ang atong mga televiewers nga nagsigig sunod nato no, ang ato ang Regional Executive Director sa Department of Agriculture, Sir Salva Diputado. Attorney, good morning, maayong buntag. Ang atong technical directors, duha ka buok, si Director Joel Ilumba, hi Sir Joel, og si Director Nanay Hermoso sa operations. Og akong i-shout out ang atong additional listeners. So nanatay additional listeners no nga taga City Agriculture Department sa Cebu City, silang Sir Warwin, silang Sir Joey Baclayon, og ang department head, division head sa Division for the Welfare of the Urban Poor nga si Sir Sim Romarate. Good morning, hi, hello ninyong tanan. So mga kaagri, ni ana sabta nga maghatod og laing kasayuran alang kaninyong tanan, og kana mga kaigsunan og mga kaagri, dinhi lamang kana sa ani og kita kini si Kian Ibarra, maayong buntag. Kwento ng bagong pananaw sa produksyon. Mga kaagri, nagsilibrar karon kita sa gitawag natog National Rice Awareness Month. So kinahanglan ma-aware gyud ta mahitungod sa panghumayan kay kini moy ato ang staple food no, dili gyud ta makabuhi og wala ning humay. Oy kini kanon labi na nako kay ganahan kay ko mukaon og rice. So atong paghisgutan og maayo karon mga kaagri, unsa man ning panghumayan dinhi sa Central Visayas, unsa kining programa nga gipahigayon sa Departamento sa Agrikultura aron masuportaan ang atong mga panghumayan or atong mga mag-uuma nga nagtanom og mga humay. So mga kaagri, ready na ba mo? Andam na gyud ta. Tungod kay karong buntaga atong giimbitar dinhi sa studio ang atong hepe sa Operations Division sa Department of Agriculture nga mao ni sila nagpatuman sa mga programa sa panghumayan dinhi sa Central Visayas. Walain ang atong ambungan nga si Dr. Jerry S. Avila. Good morning sir, kumusta? Good morning, Sir Kian. Kumusta? Okay lang. Kumusta po ang atong mga tigsunod sa atong programa? Ya karon sir no, murag tugnaw-tugnaw ka naglisod og sayog mata, bugnaw ting uwan ra baro no. Medyo okay ra pod. Naanad naman ta kay office hours man, no nga kuan mga panikay-sikay no nga atong kuanon unya karon nga Sabado. Naanad gihapon ko kay naman tay garden gamay. Oh, so nagtanong murag ko, buntag Ika. yun ta na mumata nga sayo-sayo gyud. Unang pangutanan ako nimo sir, ato ning unhag haon kayo nga mainit. Kumusta ang atong industriya sa panghumayan dinhi Central Visayas, especially in terms of production, taas batag abot, mga inana ba sir? Sir Kian, maayong kuano nga maayo na nga pangutana. Kay labi na karon nga nag-implementar gyud ta insakto gyud nga mga programa nga daghan kaayo nga atong gipahigayon kung atong istorya ng humay. So usa niini no nga nakita nato nga ron nga drive nga gipakusgan gyud nato ang pag-distribute sa hybrid seeds. Unya inubanan pod ni siya sa atong gitawag nga sa RC program nga diin makita nato nga ang PhilRice ug ang DA ug ang local government nagtinabang gyud para maabot ang atong mga binhi ngadto sa atong mga mag-uuma. So kung atong nakita no niadtong 2019 last year dunay kuan ang abot ang Central Visayas ni abot ni og 223 metriko tonelada ang atong output sa kanang humay no sa kinatibukang rehiyon
na 70% ani gikan ni siya sa Bohol. No kay mao may atong rice So ang granary. Bohol maoy rice granary na to, Pinakadako sa gini Central siya. Visayas. So malipay mo mga kaagri nga bulano no nga naa diha kay kusog ra ba mo mukaon og luto og humay. Sige do. Unya ato pa yung nakita nga no dili lang sa abot na kadakon dako po ang area no sa Bohol. So kung makita na tong area harvested ni abot ni siya og 41 no nga 41 mil ang physical area unya ang harvested area is niabot og 82 ang kinatibuk-an. Unya sa giingon ko na 70% ani gikan gyud sa Bohol. Nya diri sa Cebu kung atong tan-aw ng area narata sa mga 2,000 no hektaryas nga natamnan So at least dira sa humay. Cebu naa gihapunta no kay we were thinking manggod gahuna man gud ta mga kaagri bisag ako gani murag magbiyahe ka sa Cebu gikan sa Cebu City padung sa south padung sa norte murag wala kay humayan nga makita pero naa di ay Dr. Oh, kung makita na to, no, murag wala pero naa. No, usan ini ang Toledo, kanang Argao, no nga medyo daghan gyud og rice areas po din sa mga lugar mo po ning atong gifokusan po nga para mapalambo pa nato ang atong ani og abot nining pagpanghumayan. Dr. naa ba po tay humayan diri sa Cebu City kay kuryoso kung Cebu City nya na ba tay daghang murag mountain barangays bitaw na pay humayan dinhi sa Cebu City. Kung atong tanaw no sa kinatibuk-an, pitsi-pitsi ra gyud pirti ra gyud gamaya pero muto mo na ay ginagmay no nga mga pila-pila lang ka mga dike pero naa diri sa bukiran dapit diri sa may kabinukot. Oh, correct. Nga, nay makita nimo din na nga gagmay lang nga hulma-hulma sa dike para sa humay. So Dr. kumusta man karon ang pag-implementar nato sa programa sa panghumayan sa Departamento sa Agrikultura? Unsa may gitawag nato? Unsa may dahumon sa mga mag-uuma og humay nga ayuda baron or tabang gikan sa departamento nga ihatag nato? Okay, diri sa Department of Agriculture no, inubanan kini sa tabang sa atong local government units. Ang rice program dunay gitawag nga distribution no sa mga seeds, both hybrid o inbred kini certified seeds no nga atong gi-encourage ang atong mga mag-uuma nga mugamit gyud ani kay nakahibaw man gyud ta nga parehas sa tag-oras nga giatiman ang kini humayan parehas po tag-abono nga gihatag mas maayo i-improve nato ang atong seeds kay para mas mutaas pa og modoble ang atong abot. So doon tay mga binhi, mga quality nga binhi gipanghatag unya panahon pod simbako So lang. hatag Sir Dr. kanang kag hatag gina sa farmer wala ginay bayran sila or why counterpart wala. Assistance gini Libre para gina. nila no. Oo, Ang nindot importante kaayo, no? lang gyud nga magpa-record sila ngadto sa local government units nga interesado sila para ang mga local government units sila po'y moingon nga nagkinahanglan mi og inani kadaghan nga bags kay mo'y atong i-distribute sa mga mag-uuma. Unang pangutana Dr. no kay ang mga mag-uuma og humayan manggod dili ingon gini nga dagko kay sila humayan apoy uban nga tagilma lang kaluwang no tag less than a hectare nga mga humayan no mga kanang kuan ra ni siya kana mga basak-basak ba inana pila kaluwang imuha 5 kaluwang so kani sila nga mga ordinary farmers sa humay Dr. makapangayo pud ni sila binhi diha sa DA. Yeah, definitely. Pero ang atong gi-encourage no nga mas maayo gyud og kanang grupo sila. Kay Okay. pananglitan og lisod man sad kaayo Sir Kian kung ang atong hatagan tagaran nimo 2 ka kilo o 3 ka kilo nga unya siya ra usa mas maayo man ang grupo unya sila na lang ang bahin-bahin kay usually ang atong nihatag kung kanang hybrid naa ni siya sa 15 ngadto sa 18 kilos ang usa ka sako. Unya kung inbred maabot ni siya og 40 kilos. So bitaw. bahin-bahinon lang. Basta kining 40 sakto gyud ni siya sa usa ka hektarya. Bitaw no Oo. kay sakto po di ay no mga kaagri kay og inana ang mahitabo nagipak na to daan og tag 15 ka kilo magsige pa mo repack og tag pila kilo-kilo kung ginagmay la no so clustering no ang gitawag ninyo Mas maayo ang og daghan, gigrupo mas ang maayo. mga mag-uuma so ari ta na human naman mo nakahibaw na ko naghatag ta og binhi so mga kaagri malipay ta nga mga mananom tag humay kay na binhi nga libre sa Department of Agriculture gawa sa binhi Dr. unsa pa may So gawa sa bini no naman gyud ta giandam sad nga binhi gapon pero para ni siya sa buffer stock no kung doon ay kalamidad nga hopefully wala no nga mo wali mo abot pero doon na ni giandam ang Department of Agriculture ani. So gawas ana doon na tay mga farm machinery and equipment Wow. no nga atong ikapanghatag sa kadtong mga grupo nga decidido po na willing unya at the same time doon ay capability so dili ni siya panghatag individual so group gihapon ang atong approach para sa ila so doon na tay mga floating tiller mga hand tractors unya
mga repair, thresher nga mahatag na to para sa grupo nga in a sense nga para pud matabangan po nila ilang kauban nga mga membro. O mga kaagri nga mag-uuma sa humay, malipay taan na makibalo no nga nay mga makinarya nga gihatag ang Departamento sa Agrikultura aron matabangan ang inyong labor, ang inyong pagpanguma, pagpananom og humay. Pero mga kaagri atong ipasabot ninyo nga dili individual ha. So kinahanglan mo nga maggrupo kay adto sa grupo kay ma-imagine kun ako Doc Jerno ako usa ka buk farmer dun ako 5 kaluwang or 1 hectare nga basta ko natagaan kog traktor. Murag kuan siguro no kana dako ra kaayo para ana. So gawas sa mga makinarya Doc Jer, unsa pa may ihatag ninyo? So gawas sa makinarya no mo gining gi-drive ni Secretary Dar ng atong Secretary sa Agrikultura nga modernize ang agriculture. So gawas sa mga makinarya, doon na po tayo small scale irrigation projects. No kana mga diversion dam, kanang solar pump o mga pump nga ikapanghatag. The same thing sa grupo gihapon, no nga make sure lang nga mopadala mo do na mo letter of intent, ni i-validate na kung klaro ba sab yun nga sustainable unya kanang inyong area adtoon nga maka-serve po do na may mga criteria god no nga sa giingon ko na gawas nga grupo do na po'y criteria nga bisag grupo mo unya 2 hectares lang dili man na pwede, so dapat kana siya maka-serve gina sa iyang maximum nga intended nga gamit. O nindot kay na Doc Jer no, unya nindot kay mga kaagri nga nakapaminaw gid mo kay kasagaran na ba natong feedback nga madungga no kay mo ana dayon nga kanang hala wa man ko kadawat ana wa man ko mahatagi ana, so mao dayto kinahanglan pa din na nato nga i-validate, kinahanglan pa maggrupo. Mga kaagri nindot na unta ang atong diskusyon apan aton dawaton kining mga pahinumdom mahitungod sa pagsaulog sa National Rice Awareness Month. Kwento ng bagong pananaw sa produksyon. Kailangan natin ng doktor kung may sakit lang tayo. Kailangan natin ng abogado sa usaping legal. Kailangan lang natin ang bumbero kung may sunog. Pero, kailangan natin mga Pinoy ang mga magsasaka 3 beses sa isang araw. Kaya naman, suportado ko ang mga magsasakang Pinoy. Binibili at kinakain ko ang produkto nila, lalo na ang bigas. Bukod sa masarap, ligtas pang kainin. Rice sa umaga, rice sa tanghali, at rice pa rin sa gabi. Minsan nga, pati sa merienda ay may rice. Ayon sa pag-aaral ng PhilRice at IRI, kabilang ang Pilipinas sa mga magsasakang may pinakamababang maglagay ng pestisidyo sa palayan kumpara sa ibang bansa. Ang sarap! Nang maging tuloy-tuloy ang produksyon ng palay sa ating bansa, suportahan at tangkilikin natin ang sariling atin. Buy local, eat local. Support our rice farmers. Dahil kapag bigas Pinoy, mataas ang kalidad nito. Masarap na, safe pang kainin. Sa ating mga bayani magsasaka, suportado namin kayo. Sama-sama at tulong-tulong lang. Kwento ng bagong pananaw sa produksyon. Welcome back sa Ani og Kita mga kaagri, karon atong hisgutan ang proyekto sa rice nga gitawag natong Rice Resiliency Project 1. So atong tan-awon og unsa ni. Kwento ng bagong pananaw
magsasaka, ang pamahalaan at pribadong sektor. Okay, Doc Jer, atong nakita man to no ang Rice Resiliency Project 1 or RRP1. Ato ko na ipasabot sa atong mga kaagri-unsa ning RRP1, no? Okay, Sir Kian. Kung atong nakita no nga nganong doon na may RRP1 in the first place. No nganong itungan ni siya nga programa. Kini gituyo kini siya para ni ayuda ni no para sa kadtong tungod ining pandemya, kining COVID-19. So apektado ang atong mga farmers no nga instead nga matanom unta ang ilang mga humay unya wala man sila makatanom kay nakulang man ang ilang mga kapital. So karon gituyo kini nga programa sa gobyerno para makaayuda sa atong mga farmers. So usa nini gitan-aw nato ang pagpanghatag og hybrid seeds and fertilizers. Okay. No kung atong tan-awon kining hybrid seeds gidistribute ni siya sa tibuok yun nga rehiyon, no tibuok probinsya gidistributan. So depende sa kadaghan sa mga mag-uuma o depende sa kadako sa lugar gibahin-bahin ang mga hybrid seeds. Now, kining ato pong fertilizer, kung inyong makita, siguro ang uban diha nakasinati, no? Labi na sa kahago pod, no? Ni-appreciate ko sa tabang yun sa local government units sa pagpang-apod-apod og distribute sa fertilizer. Kay lagi ang RRP1, dili man mahatag ang fertilizer kung wa say counterpart ang mga farmers. So, na-counterpart ang farmer sa fertilizer, pero sa seeds wala. sa libre seeds lang. wala. Oh, no. Pero sa seeds, duha ni ka klase. Doon ay hybrid, doon na po inbred, ug doon na po good seeds. So, tanan matagaan. Gi-prioritize ang hybrid kay mo may program sa government. Now, karon kung wala sila hybrid, nakatanom sila inbred, labi na katong nakauna og tanom, so providean po na. So, depende. Kung hybrid, 1 hectare 3 sack sa urea. Unya, kung inbred, duha sad ka sako para sa usa ka hektarya. Unya, the same thing sa good seeds na may mga farmers nga nitanom sa ilang kaugalingon pubini okay, so o gitagaan mao na po siya. to sila apil. So ato ni pasabot gamay mga ka-agri Doc Jer, no kay kana bang hybrid o kana bang inbred sa pinulungan nato kanang mga inbred or mga good seeds mao ni ang mga binhi nga ang mga mag-uuma mismo sa humay ni tago no gikan sa ilang last nga pag-ani ilan ning gitaguan kay para binhi sa sunod nila nga ting tanom no Doc Jer. Yes, Ang kining hybrid Doc Jer ato ipasabot og diin ni gikan. Kining hybrid commercial ni siya Correct. gi-produce no agi gani siya mga eksperimento sa atong mga siyentista nya giagi sa commercial nga mga dealers. Kini siya nga kuan nga dili man gud sa pwede pa siya mo tanom nimo utro Kaduha, oo, pero pero gitawag lain na tog F1 lang yun ang effective niya. So correct. pag tanom nimo ani pagkasunod nimong tanom mupalit na siya jud ka para bag-o. Dili nimo pwede siyang taguan unya imong ibalik. Dili pareha sa good seeds mga ka-agri nga pwede niyo matago, matanom ninyo balik pero ang hybrid kung panalitan ingnon na po nga Doc Jer no nga kung gatanom kog hybrid nga humay karon ang usa ka bugway sa humay ni lisok ni siya or ni bunga ni siya og 20 baron ka buok. Example lang no mga ka-agri. Kung imo tong kuha og binhi inigsunod din mga tanom dili na to 20 no. May siguro nala sa na pulo. May maybe nala. no maglukso-lukso na dili na ka makakuha sa desired nimo nga kwan. Remember, ni apply ba kag abono, di gasto po ka sa correct. imong panahon ug oras. So dapat dili masayang. So mao gid ni pasabot nato nga kining hybrid dapat gikan ra gid ni didto sa commercial kani bang gihimo gid ni sa laboratorio sa scientifico na mo'y gihatag sa mga farmers para sigurado ta nga taas gid siya og abot nga dili mo kunhod. Na Doc Jer ni ingon man sa kaganiha nga fertilizers kung ako'y mag-uumag humay ani Doc Jer pero tinang ninduta kay atagan pa kog binhi libre o nanay fertilizer libre pero naa kay giingon ganiha nga unsa to counterpart sa farmer Oh, unsa sa ba ni nga katong paagi? RRP1 nato no nga ang paagi adto god nga ang farmers mo pakita lang og resibo nga doon na siya gipalit nga duha pod ka sako no Duha nga ka abono. sako nga abono? Duha ka sako nga abono yang ipakita nga ni palit siya nga tagaan pod siya equivalent para sa siya supposed to be top up ni siya no nga urea para madugangan gyud nga makumpleto ang recommended rate sa usa ka hektarya nga humayan. So katong walay limit Doc Jer kana bang giingon lang nga ikaw mo palit kag fertilizer dapat dili mo minus sa usa ka sako na siya unsay criteria ana? Wala man hinuon sad basta kay makapakita lang kag kuan nga nipalit ka og duha ka sako nga urea para magamit sa imong umahan. So depende na siya kung pila ka hektarya ang imong gitikad adto nga higayuna. No kay nilabay naman ang RRP1. Okay, Doc. So duha ka sako gyud siya. Duha ka sako kada para farmer sa- bawat farmer.
Kada hektarya na siya. Oo. So dili ni siya, mga ka-agri, dili ni siya kada farmer ay mo duha ka sako. So kada hektarya na ay duha ka sako. So kung ikaw dunay more than 2 hectares, so upat ka sako. Pwede na siya mo upat ka sako. So ang mga less than na hektar nga farmer ani Ang less than na dili hektarya- makabil or unsa man. Naa gihapon pero mao gihapon ang ihatag duha ra gyud gihapon. Oo, basta so- kay dili nang ubos kaayo gyud. Okay. No, otherwise i-ratio na lang gyud nga pagamyan po ang imo kung kuan na siya 1,000 square meters or 2,000 square meters, adi na gyud na pwede ang duha ka sako sa matag kay perting gamaya na sa area. Di pwede og makig-alayon ko palitan akong silingan 1 hectare siya less than a hectare 500 square meter baron for example. Ako pod na 500. Kami lang duha kay para kami magbahin atong abono nga ihatag pwede ra na siya. Pwede kaayo na mga LGUs no nga gibuhat na siya nga ang ilang areas nga gagmay gyud ang mga luna sa ato mga mag-uuma. Kailangan gigagmay uban. So ang gibuhat nila ilang gihatag ang usa gibahin-bahin sa mga mag-uuma correct. depende sa ilang area. So mga ka-agri dili gyud mo angay mag-uol no nga sama nako or sama ninyo nga nay duha tulo ka luwang nga humayan pero ang tulo ka luwang doktor kay maabot man sad og hapit hektarya. So di mag-uol mga kaigsunan. So mga ka-agri atong tan-awon ron ang lain nato nga pahinumdo mahitungod ni sa pag-crop cutting. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, ang pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Nakita nato to sa atong BTR no nga murag nang harvest sila. So Doc Jer, unsa man tong nakita nato dito sa video nga nang harvest tong mga technician? Unsa man to? Kini nga paagi sir kaya no mo ni siyang gitawag nato yield estimation. No mag-estimate sa yield kay importante man nga bisan to ang Department of Agriculture gilibre tong panghatag nga fertilizer ug seeds no ang gipangayo ri gyud sa DA nga mo improve pod ang atong pagpanguma. Now okay. part siya sa RRP 1 nga ting harvest naman ron so kinahanglan makahibaw pud ta og pilay harvest sa atong mga mag-uuma. No importante kaayo ni bit actual yield or crop estimation. So kining crop cut no gituyo kini siya nga gamay lang nga luna sa inyong humayan, mga tulo siguro na ka samples, nya kuhaon na i-crop cut para makuha na to og pila gyud ang yield no sa usa ka hektarya. Ginamit na karon ang mga bag-ong pamaagi sa pagpananom labi na ang seeds nga atong gipanghatag, hybrid ug ang certified seeds. So ang katong tanan dai ninyo nga gipanghatag nga mga binhi sir, kuhaan po to ninyo og sukod or kanang data kasayuran kung pilay naabot adto no murag sukod-sukod. Mas maayo gyud no. Mo to siyang gitawag ninyo og nato og crop cutting. Crop cutting. So ang crop cutting mga ka-agri tuon ang inyong humayan sa dili pa totally harvest nila Doc Jer no. So mga 80% pa bago mag-harvest pero kini yan tungod sa kadaghan sa atong humayan, samples ang atong kuhaon ani. No nga pinili lang kinsang mga mag-uuma ang kuhaon, but we encourage no with the local government units nga pag-harvest sa mga farmers katong wala maagi sa crop cut, ila pong itimbang para makakuha sila og pila gi actual yield. Kay importante kaayo ni siya labi na kung mopaingon na punta sa RRP2 nga atong maisgutan later. So kay requirement magyud ni siya no pila ang yield nga imong gikuan nga doon na may gitarget ang atong government nga 10% naman lang na 10%. makasaka na sa atong yield per hectare. So 10% sa inyong current status or last year status. Last year, last year harvest. Kinahanglan mo increase yung 10%. Kung mahimo. So maoning nang hatag mo nang hatag tag mga seeds, mga Yes. binhi. Unya Doc Jer kaning crop cut di ay random ni siya, dili not necessarily nga tanan yung gihatagan kuha crop cut.
dili ang tanan farmers no subutan ta. Kaya basig sa moingon sila ba nga ang amo alagi wa lagi tumakrakat. Oo. So atoy pasabot. So sa kadaghan ani nga lugar, mopili kag pila ka buok ani nga ibutan ta pila ka lungsod. Nga so sa kalungsod, pila ka buok ra farmer ang mga mapilian. Gikan sa farmer more bag purposive stratified sampling. No mo ning pilian niya. Dili man madaang tanan. Correct, O kay perti mang daghana. But we encourage kadto pong wala maagi Ako lang sad mo sa inyong yield. Kay pag harvest nimo na imo man ang matimbang per hectare gyapon mas nindot. Pero Dr. Jer, katong giingon nimo nga katong dili maapil sa crop cut no nga makuhaan og sample, katong mga farmers nga sila na lang mo imukuha sa ilhang timbang, kahibaw sila sa paagi ani na imutudlo nila or unsa man. Dili na siguro crop cutting. Na may ato mga local government technicians, no? Yeah, Technicians dili na to crop cut, oo. nga naglakaw-lakaw ug di gyud madaha sa crop cut na may mga technicians nga mo validate para itimbang na lang gyud ang actual. No so pila gyud naay actual mga- nga nakuha, oo. So naay mga di mag-uol mga ka-agri kay naay mga local agricultural extension workers nato no kaning gitawag natog agricultural technician sa mga agri enthusiast diha nga nagtan-aw nato basig ang inyong technician nahibaw-an ra kana lang technician sa hospital o sa truck. Ang agriculture natay agricultural technician nga mao ni sila mutabang nga moadto sa atong field sa mga mag-uuma mo assistar nila sama aning giingon ni Dr. nga pagkuha sa impormasyon kasayuran sa data aron mahibaw-an og pila gyud ang abot aning ato ang humay. So mo nay beauty diha dai no kay at least makahibaw gyud ta kay unsa na ko makahibaw nga nitaas ba detag ni konhod no og walay data nga gikinahanglan. So kung kamo mga mag-uuma, mga ka-agri nga wala na agi sa ato ang crop cutting, pwede mo moadto og siguro ang mga technician siguro Dr. gi-brief Suruyan ninyo mo na, gi-instructan pero nga atuon gyud ni sila nga Gi-encourage na to, no? Gi-encourage nga mas maayo matimbang po tong ila nga abot og pila gi actual nila nga yield mas maayo pod. Oo. So mao na mga kaagri nga mga mag-uuma sa humay dili mo mag-uol ha kay naaman tay daghan nga agricultural extension workers or technician nga mo assist pagkuha sa inyong data kay sama gud sa paghatod sa mga liso og mga binhi og kining fertilizer nga gihatod gyud ha dinyo sa inyong kaumahan. Ani pong pag-ani ang mga technician pod nato mosuroy pod no mutabang ninyo pagkuha ani nga mga data mga kaagri. Unya mao to siya ang ato ang gitawag og crop cutting. So kung kamo matingamo nga na may mga agricultural technician nga niadto sa imong humayan sir unya nikuha ra man tug pipila ka pudyot adto ni ani unya gibiyaan ra man minauman. So mao ni ato ipasabot mga kaagri nga nagkuha lang na sila og sample data. Kay anang pagiha makuha gid nato Dr. no masukod kung Ma-estimate. bisan og pila ka luwa nga humay panalitan 5 ka luwa nga humayan so mukuha ra to sila og usa ka corner dito. Dili una na siya sample but sa ka hektarya Oo. mukuha na sila tulo ka kanang rectangular ko ano samples na mga 6 by 8 man siguro na siya nga mga sample nga hantod gyud sa from southwest ngadto sa Tumoy. So kuha nga representative ang iyang sample so sa ka hektarya. Nga mo ra to gamiton timbangon kuha na moisture. Okay, so nindot kayo mga kaagri so nakahibaw na ta kung unsa ng mga crop cutting. So inigbalik na to mga kaigsunan atong hisgutan kung unsaon ninyo pag-avail sa mga ayuda or mga assistance nga gikan sa Departamento sa Agrikultura. Atong tan-awon kining video. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, ang pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang Mga kaagri, nakita ninyo sa atong VTR no nga naay nag-encode dito og mga form sa computer. Mao to siya ang gitawag natog Registry System for Basic Sectors in Agriculture kon RSBSA. So Dr. atong ipasabot sa atong mga televiewers unsa ang RSBSA. Sakto kaayo ni kano nga atong isgut-isgutan ng RSBSA. No ang atong sekretaryo sa agrikultura si Secretary William Dar nag-encourage yun sa tanan nga mga farmers and fisher folks nga mo register under ani nga registry system. So kini siya ongoing kani siya karon no nga atong nakuha with the help and assistance really of our local government units. No tuwa sa ila ang forms, sila ang mo-facilitate ngadto sa pag-collect sa mga data sa mga farmers. Muna ato pong gi-encourage sa mga farmers nga bisitaha ang inyong mga mouse office
Municipal Agriculture Office para makita ninyo ngadto ang mga forms, baka fill up mo kung unsa ni kay importante inani ni siya. No nga gawas nga ang tanan ayuda sa Department of Agriculture i-channel na sa mga RSBSA registered farmers associations and farmers. Ikaduha po doon na po'y benefit ani in terms sa crop insurance. No nga mo fill up lang kag form unya i-submit lang ato sa PCIC, ang uban crops covered no nga free ang insurance kung registered ka sa RSBSA. Now ngano nakita to nimo nga dunay mga encoding. Computerized na ni siya tanan. Wow. No online ang access. So mo nang gikinahanglan nga wala man mi dinha sa local government unit, wala man mi sa farm. Among giawhag na kumpletuha gyud og fill up. Unya kini siya naa na siya tanan geo reference. So i-encode ni siya, online ang updating, unya ang naa sa Department of Agriculture nagsigig encode gitan-aw gyud nga ang usa-usa ka mga entry sakto. No nga para dili mabalik palihog lang ikompleto unya day and night no do na ta gipang suhulan karon nga para lang mo encode para mahuman so far ang encoding aning RSBSA kay duna na po yung mga giingon pa nila mga ayuda nga i-flow na sad labi na kung moabot na ang atong RRP2 unya kinahanglan gyud nga registered siya sa RSBSA. So nindot kay itong mga kaagres no nakasabot na tatanan no nga kinahanglan gyud ta magparehistro sa RSBSA kun registry system for basic sectors in agriculture kay para kamo mahatagan og insakto nga ayuda nga inyong gikinahanglan kay kung wala mo marehistro ani mga kaagri maglisod ta og kuha og mga ayuda gikan sa gobyerno. So ayaw mo paglangan kung kamo wala pa marehistro, bisita dayon kamo sa atong tagsa-tagsa ka mga municipal or city agricultural officer or city agriculture office or municipal agriculture office kay para mahatagan mo og form. Unya Dr. unsa may mga requirement kung magparehistro na ta sa RSBSA na ba sila kinahanglang dadon didto or ila ba lang lawas og katarungan ilang dadon didto? Matawag na to Oo, na Dr. nailhan naman sila sa mga local government units, mga samaho og sa technicians. Ang ilar gyud lawas og ang presensya upang fill up sa form mo'y gikinahanglan no nga para sila makakuan. Unya human pag fill up naa ni i-detach nga murag kupon nga nga gamay nga meaning na evidence nga narehistro ka. Kini siya nga kupon more na ipakita nimo nga registered ka, maka-claim ka na kung dunay mga ayuda ang gobyerno. Mo na first. Second, ang nakanindot aning RSBSA mo guide pud ni siya sa government in terms of planning and decision making. No, makita nito kinsa to mga farmers nga butanta sa humay 1 hectare and below, katupong 2 hectares and above, mga inana. So makita nimo tungod kay ang lain-lain nga area, lain-lain nga farmers, lain-lain og kanang kapasidad, lain-lain pud ang palisiya nga atong himuon, ug lain-lain pud nga assistance ang pwede natong mahatag para nila. So ako nga ordinary nga farmer Dr. kung moadto ko sa akong ID lang siguro magdakog ID or Mas maayo. ingon ana unya magtimaan sad siguro ko no kung pila ka buok ang ako ang humayan, pila ka luwang, pila ka hektarya or pila ka buok ang hayupan. Apil man na tanan Dr. dito Tanan sa gikan RSBSA. sa crops, animals, apil ang fisheries no, sugarcane ug coconuts. So parehistro gyud mo tanan nga kuan. Ug unsay naani mo iparehistro mas maayo gyud kay para ma-account. What about Dr. kining mga nagpagmatuod nga kinahanglan pa ba na kinahanglan mapamatud-an nga ako agi nang yuta akong gitikad or unsa kinahanglan na siya? Ang uban no magpakita lang og mga tax deck or kung doon na kay land title, mas maayo. So anything nga mo support nga imo na ayuta, no, mas maayo kay para po dili po nga di man makaila tanan gyud ang technicians nga imo ba ginayuta unya unsa kadako. So mas maayo pug doon na kay mga record ana nga mapakita para sad nga klaro gyud nga imo gyud ang yutaa. So tanan bisan man og kanang dili tutulado ang yuta or sa op lang ka, pwede ka magdaog kopya sa imong titulo kung ikaw mo tag-iya sa yuta or pwede sad kang magdaog kopya sa imong tax declaration kung ikaw kanang ikay nagbayad sa yuta bisan og dili imuha kay kuan ra ka kanang gipiyalan ra ka no kasagaran na may daghan nato nga mga mag-uumag humayan Dr. nga gipiyalan ra man ko. So
aron na nga pagmatuod nga naa kay katungod nga muuma ana nga basaka, gikinahanglan tong mga kopya ani nga mga dokumento. So kung naa ka diha mga kaagri, andama lang na siya para di ka magbalik-balik, ipakita na diretso sa imuhang municipal agricultural officer. Unya, kung ikaw kuan pod kining doktor kaning narabita mi agreement niya, sige gamita lang sana kanay nabiyay uban doktor nga kanang dili ako nagunit sa tax deck, wala ko itutulo, pero giingnan ko sa tag-iya nga gamita lang sana kyan kanang naman ay basakan diha ikaw lang sa trabaho uma ana, so unsa may akong dadon ana. Pud mo declare lang ka nga kining ngalan ani sa mga sa tag-iya tinuod may mangihatag. Ikaw may okay. nag-cultivate ana nga area kay dili man mo limit ani sa naay ownership sa land. Pwede man ang agricultural worker katong mga laborer, okay. pwede pud ang tenant. No nya para gyud tanan gyud marehistro na lain-lain nga area ang iyang gitikad. So mo na nakanindot dahil mga kaagri no sa atong mga agriculture enthusiast diha, atong mga mag-uuma, mga mangingisda, bisan tuod kamo wala mo na nag-iya sa yuta pero kamo nagtrabaho sa agrikultura no, kamo bay tigdaro diha og napaydarohon ganira karon, or kamo bay nag-uma nagtikad anang yuta nga gisugo lang mo sa inyong kuan, so makaparehistro gihapon mo sa ato ang mga RSBSA. Adto alang ninyo ang Municipal or City Agriculture Office. Sa atong pagbalik mga kaagri, atong hisgutan ang unsa ning nindot kaayo nga Rice Processing Center dinhi sa Central Visayas. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, ang pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Mga kaagri, inyong nakita no nga nindot kaya atong VTR mahitungod sa Rice Processing Center or atong gitawag og RPC. Diin man to Jer ang RPC nga ato nakita sa VTR. Sir Kian, katong nakita nimo no, state of the art to siya nga Wow. RPC Kweka no, kanang donation ni siya sa Korean government to the Philippines nga para mapa-improve pa ang atong abot sa humay. Wow, no, nindot nga, kaayo gid no, dako kaayo no. So na kay idea Jer og mga pila kay kantidad ani kay hinatag ba ni sa government sa Korea di ay. sakto-sakto pod kung ang facility lang imong tan-awon, no, mga naa na siya sa mga 160 million. Wow. No, sa una pa ni atong 2012 man siguro ni. No, gisugdan ni siya. Nya doon na po'y counterpart ang government ani. No, ang local ang government doon Philippine ay ang yuta, nya kita sa logistics, no, pagdala gikan sa Korea anang mga gamit para na siya mabutang gyud sa pilar. So doon ay upat man siguro. So katong nga tibok VTR Pilipinas. Jer dito to siya sa Pilar Bohol. Pilar Bohol. Okay, yes. okay. Go ahead. Oh, so kung atong makita usa ni siya sa upat ka RPCs no nga gihatag kay tungod kay ang Bohol usa sa gitawag nato ko ganina rice producer, rice granary sa Central Visayas. So tuwa kini nahimutang siya sa Pilar Bohol. So sa tibok Pilipinas Jer, upat ra ka buok ang naa dinhi. Swerte ang Bohol nga naay usa. Ang Region 7 no, sa actually, Region kaagri, 7. no? Actually, sa Region 7 ay usa, napoy sa Davao, napoy sa Iloilo, ug naay sa Pangasinan. So, gawas nga inyuhang gitanaw Jer nga ang Bohol may angay butangan aning Rice Processing Center or RPC nga gikan sa gobyerno sa Korea tungod kay naay daghang humay. Unsa pa may aspeto nga inyong gitanaw gawas sa humayan nga didto ginaibutang kamahal ba ani nga kuan day proyekto di ay. Okay, Sir Kian, no, ang dili lang gyud ingon nga gibutang na siya ngadto kay para humay. lang nga magaling nga humay. Part ani niya gitan-aw pod nga kana bang atong marketing later on nga ma-process nato ang atong humay sa dekalidad yun nga klase. Okay. So makita nato dunay itom nga produce, dunay
kanang brown rice, dunay wheelmeal, dunay special rice, tungod kay multi-pass man gud ni siya. No, pwede padaganin mo kausa, pwede sad kadaghan kadaghan. para mo puti og maayo. So nindot ang quality kay ang kini siya nga facility mupalit naghumay nga bisag basa. Dili na kinahanglan ipakuan. Ibuhat, mao ba? Kay ang kini nga component do na pud siya dryer. So ibutang niya dry pagkahuman og dry galingon diretso para ma-maintain ang quality sa atong humay. Nainteresado ko Dr. no sa atong mga kaagri karon nga manghumayan kay dito sa Bohol magsigira ba tagbuwad og humay da sa Daplins dan no niya nigagi sa kyanan mataban tong ubang bato maapil. So nindot ni nga imong balita karon nga ang RPC diay sa Pilar mupalit na ni sila og kanang basa nga humay. So akong pangutana nimo kinsa may mupalit ani? Naay ang DA mo palit ani dito or kinsa man unsa may paagi ani dito? Okay, ang pamaagi ani no nga actually dogi channel ni siya sa government pero kining RPC gi-operate ni siya agi manage sa usa ka cooperative sa Bohol Farmers Federation Co-op sa Bohol. So mga mag-uuma ang gada ani. Sila ang mga mag-uumang gada, no? Una sila po'y mamalit sa mga members nila o katong non-members nga nag-produce og mga humay. Labi na din na sa mapalibot anang RPC. Wow, mga kaagri nindot kaayo dai no kay dili dai nato basta-basta ang atong mga mang-uuma sa humay kay nag-manage na ni sila, nag-operate na ni sila aning rice processing center sa Bohol nga dili basta-basta nga state of the art nato ni nga kining teknolohiya or kanang makinarya nga gidala didto. So sa ato pa Dr. kay bisan kay tuani sa Bohol, naa ni sa lungsod sa Pilar, ang ubang lungsod ani makabenefit gyapon nila o makapagaling dito nila or mapalit. Definitely, nay uban nga pwede man ni siya gud ma-custom hire. So kung panalitan wala mo makaber, wala mapalit ang humay, okay. nya do na mo'y pundo, nya gusto ni pagaling, pwede ra mo moadto para sa Okay. customer mo bayad lang mo sa galing nga charge. So dili din ni ingon Dr. nga panalitan ako dili ko membro anang Bufamco. So dili ko pwede mo baligya or pwede ra gyapon nga mo baligya. Pwede ra gyapon basta makaber sa ilang area kay dako naman kayo og intero gyud Bohol. So doon na sila particular nga area within sa kanang RPC nga ilang mapalit gyud ang mga abot. No, remember dako kayo ni siya nga facilities na kinahanglan ato pod i-maximize correct. ang iyang gamit. Kay tiaw bay pila ni kamilyon so gamiton gyud natong maayo. Unya lain akong pangutana Dr. kay imo ra man tong nahisgutan nga mopalit ang Bufamco igaling didto sa mga membro. Unya panalitan ako dili lang nako ibaligya akong humay ba kay naman tay mga humayan dito mga mag-uuma nga pangkonsumo lang bitaw. Pwede pud ta dito mo pagaling lang ana. Og gamay ra ang imong ipagaling ayaw na lang siguro kay by batches mga tungod sa kadako sa kanang iyang kanang butanganan bitaw kung pila ra nakasako adili magsilbi to nilada gyud ang atong ibutang diha kiyan sa mga dryers bago igaling. So kung ginagmay lang i-encourage ako nga torpod sa ginagmay sa nga mga galingan. Okay. So kini ang processing gid ay ninyo kanang gikuan gid ni siya kanang inyuha gining para commercial ng uban nga ipabaligya na gikan dito na natay nabaligya nga kuan. Atong gi-encourage no ang abot gyud ani technically ang abot gyud aning Bufamco commercial purpose gyud gibaligya gani siya at a lower price. No ni abot na gani diri sa Cebu no nga na-distribute nga sa kuan. So ang ilang market ang intero Bohol nya part ana sa Cebu. Nindot kaayo Dr. no unya. Pila man sad ang palit sa humay gikan sa mga mag-uuma nga sila'y mo palit ang Bufamco. Sa Bufamco katong ilang mga members no mupalit ni sila sa gitawag na tuog 19 plus 1. Unsa man ang 19 plus 1? 19 pesos per kilo katong dried 19 plus 1, plus 1 peso kung member ka. Oo. Nya mo palit pud ni sila og kanang wet na between 16 to 18 pesos sa wet nga humay. So depende sad sa klase. Kay ang humay na may lain nga variety. So depende sa variety ang ilang pamalit og depende pud sa kabasa kung wet ang ilang paliton pero more or less mas taas sila og presyo ikumpara sa uban nga mga traders. So wow mga kaagri, so nakahibaw na ta nga naatay nindot kayo nga rice processing center dinhi sa Central Visayas nga naa diha sa Pilar, Bohol. So ato sang biyaan o kadiyot ang ato ang rice processing center atong hisgutan pagbalik kining ikaduha nga hugna sa ato ang rice resiliency project to no kay naghisgot man ta ganihag RRP1 kung rice resiliency project 1. Karon Dr. unsa man ning rice resiliency project 2
RRP2. Unsa man ni siya? Okay, Sir Kian, kung atong gisgutan ka ganina ang RRP1. Karon sa under sa Bayanihan Act, no, Heal as One, gi-propose pa gyud nila nga mas maayo siguro itudo-tudo na lang yun ang suporta. So doon na karoy gigahin na pod ang atong gobyerno, gitawag na to sa RRP2, no, nga manghatag gyapon ta og seeds. Gawa sa RCEP, doon na pod say hybrid seeds ug doon na gyapon fertilizer. Ang kalainan ani niya karon, labi na sa fertilizer, kay mugamit ta tag e-vouchers, no, doon na natay panghangyoon kini nga paagi matawag na tog hangyoon nga mga accredited dealers sa fertilizer nga mo participate ani nga program. Unya ang mga farmers nga listed under RSBSA, makakuan sila og mga e-vouchers nga coupon nga nagmatuod nga sila mag-uuma, nya ila na mo ni ilang ipakita ngadto sa dealers para matagaan sila og equivalent nga sako sa urea. Oo. So, how about the seeds? Butcher gyapon gamiton. Ang seeds libre. Libre, wala na wali condition nga vouchers. oo. I-distribute ra based sa imong area. Ang Okay. So, gikinahanglan. sa RRP1, ang seeds o fertilizer ihatod man gito, no? Dito sa ilang area. Diri sa RRP2, ang seeds ihatod pero ang fertilizer ilan ang i-claim. I-claim ngadto Okay. sa Oo. i-claim na nila ngadto sa dealer. So nindot kayo ng mga kaagri og Doc Jerno nga aning panahona or aning RRP2 ang mga mag-uumad ay nato dili na mo kinahanglan nga maghuwat pang hatdan mo dito fertilizer kun dili tagaan na sila voucher. Tagaag voucher. Kung naay mga tindahan dito sa accredited kato ra ila ipakita. Atong i-qualify ka na Sige. sa pagkakaroon naggulat pa man ta sa guidelines yun nga totally ma-approve. Pero ang atong gitanawan ni nga nag-encourage ta og mga dealers nga mo pa-accredit sa DA Okay. nga mo appeal. So dili tanan gyud kato lang interesado nga mo appeal. Unya kung kinsa to atong i-announce sa local government kung asa ni siya nga lungsod nga mao ni siya ni appeal, pwede sila didto mukuha na sa ilang fertilizer. So mga kaagri wala pa dai ni siya ha giproseso pa ni kay tingali magdagano mo dito sa inyong mao na moingon na dayon mo nga asa kong butcher kay mo claim na ko sa akong fertilizer. So giproseso pa ni nato mga kaagri unya mo hatag lag og insaktong kasayuran ang ato ang Departamento sa Agrikultura pinaagi sa ato ang mga tagsa-tagsa ka local agricultural technician kay para mapahibaw na gid mo og naa ba dihang dapitan ni qualify sa matod pa ni Dr. Jerry nga kinahanglan i-accredit nato ang fertilizer supplier or kung wala ba so posible po Dr. Jerry nga anang lugar ra wala ni qualify no. Posible po mo ba nang gisgut-isgutan karon mo nang gi-finalize ang guidelines kung pwede ba siya ngadto sa pikas nga lungsod ngadto na lang makakuha unya consider nga layo bitaw kaayo. Bitaw. Pero usa na siyang gipangtanaw og asa gyud dapita. Kay tinud bitaw Dr. no kay imo ba yung nonon panalitan for example lang na usa ka tindahan or accredited ninyo nga fertilizer supplier unya naa dito sa Pilar pero nag-abot dito sa San Miguel or dito sa Trinidad wala sila dito ba kay di man na mahitabo siguro nga daghan-daghan og brands ang naa na sila tanan no. Yes. So mo na gi-consider ninyo karon. So usa na siya no unya atong partner ani karon ang Development Bank of the Philippines. So gikan sa DBP ang kwarta sa DA i-transfer sa ila unya ang tanan reimbursement sa local kanang supplier na to mga dealers sa fertilizer i-course na sa DBP ang DBP mo refund sa ila. Okay. So this means ang registered nga mga farmers under RSBSA dili nakikinahanglan at tumupalit pa sila nga naipakita nila nga resibo. Wala na katurang e-vouchers. Okay. Pero ang nakadiferensya lang sila na ang mukuha ngadto sa dealer. supplier. Okay. So nindot kayo mga kaagri atong nahisgutan no kay wa gyud mo undang ang Department of Agriculture og hatag ninyo. Pagkahuman sa RRP1 gisumpayan og RRP2 para mapadayon ang inyong pagpananom sa humay. Unya karon kay nagsaulog man gyud ta sa atong National Rice Awareness Month atong tan-awon ang kining pagpanumpa sa mga empleyado sa departamento mahitungod sa pagdaginot sa humay. Manumpa sa pagdaginot sa bugas. Ako isip usa ka Pilipino. Manumpa o manaan nga dili magusik-usik sa bugas ug ranon. Magluhag ako og dili lamang mahurot. Ug siguroan nga gusto ang pagkaluto ni. Magsungad ako sa ikot lamang na akong mahurot. Aron sa akong plato walay mabilin nga kanon ug makadaginot. Ingon usab niini ang akong himuon. Kung ako mukaon sa gawas, kung nakamo mo salo-salo. Ang brown rice o ginawa, ako usang na pagkakanon. Latin na umang pagkaon, sama sa mais, saging, Kamuti, ubi o kangkang lagutmon. Itudlog ko sa uban ang hamaong nga paggamit sa bugas sumay
kasing kung tumanon kini, Panaan sa pagkaginot sa bugas. Tungod kay sa matag lugas sa kanal mga akong managinot. Mga kaagri, nindot kay atong nahisgutano nga mahitungod sa panghumayan. Naghisguta og Rice Resiliency Project 1 and 2, naghisguta dito sa Rice Processing Complex. Daghang kay tagbag-ong nahibaw-an karon unya. Atong pasalamatan ang atong bisita karon nga naghisgot ni ani. Ganahan pa unta mi Doc Jerno nga mohisgot nimong daghan, pero insakto gyud kaayo atong gigahin nga oras sa atong mga programa karon. So ako kang pasalamatan unya, pangayuan ti ka og parting words sa atong mga televiewers nga mga mag-uuma. Salamat sa kaayo kaya sa higayon nga maka-explain ta sa atong program. Unya salamat po sa atong local government units nga atong yung always nga partner in terms of implementation sa project ug sa mga mag-uuma sa humay nga wala gyud muundang sa pag-produce. Now, ang Department of Agriculture na ning kamot lang gyud nga matagaan mo sa mga ayuda nga mga makabag-o to modernize really agriculture para sad mo taas ang atong income ug moabunda ang atong abot. So sa giingon ko na kaganina, ayaw mo kalimot pa register sa RS BSA unya adto duol mo sa local government natong opisina sa mga MAUs para mo matabangan. Okay. So mga kaagri, mao to ang laing edisyon sa ato ang sa atong programa nga ani og kita. Unya atong i-shout out ang atong mga televiewers from CCC High School Batch 1988 Section 1. Mga pakpak sa atong mga televiewers taga CCC no kanang kuan pa ni siya sa una Cebu Central Colleges 1988 batch ni Ma'am Che ato ang overall director sa programa. Unya ang ato mga taga Rafi 7 sa Department of Agriculture, shout out ato ninyo, hi taga Rafi, thank you sa ato ang floor director nga si Flor. So mga kaagri, napupos na sab ang laing edisyon sa atong tulumanon dinhi sa atong programa nga magdala kanimo og hataas nga ani og kita og ayaw kalimot kay nagsaulog kita sa atong National Rice Awareness Month. Kinahanglan nga mo grow local, buy local ug eat local. Kining tanan, daghang salamat. Kini si Kian Ibarra, mayong buntag kaninyong tanan ug moingon kami ani og kita. Sapat sa lahat ang ating palay, dapat may bigas sa bawat bahay. May ganing maihain sa mga tahanan, kailangan nating pahalagahan. Mahalaga ang mga munting butil, wag na wag sayangin. Palay, bigas at kanin, bigyang halaga ang mga munting butil upang tayo'y pagpalain ng isang masaganang ani. Mahalaga ang mga munting butil, wag na wag sayangin. Palay, bigas at kanin, bigyang halaga ang mga munting butil upang tayo'y pagpalain ng isang masaganang ani. Isang paalala mula sa Department of Agriculture. Saan ba ako nagkulang? Bakit ganito ang palay ko? Hindi na nga pantay-pantay. Ang dami pang damo. Paano na to? Programang pang-agrikultura ng PhilRice, kinig na! Ang binhi ng palay ay siyang pundasyon sa pagsasaka. Kung di kalidad ang binhing ginamit at tama ang pamamahala ng palay, tiyak na mataas ang ani. Key Check 1. Gumamit ng dekalidad na binhi ng rekomendadong variety. Ayon sa pag-aaral, ang paggamit ng dekalidad na binhi ng recommended varieties ay nakapagbibigay ng 10% na dagdag ani. 10%? Ibig sabihin, yung 100 ani ko kada hektarya, plus 10?
Ano ba ang batayan para masabing dekalidad ang binhi? Masasabing dekalidad ang binhi kapag halos puro, mas kakaunti ang kahalong buto, walang makikitang sakit at peste, buo at pare-pareho ang laki ng butil, at may kakayahang tumubo o mabuhay. Paano naman malalaman kung mababa ang kalidad ng binhi? Alam mo, Mitoy, kapag ang binhi ay amoy amag, nangingitim, at iba-iba ang hugis, tiyak mababa ang kalidad nito. Ang dekalidad na binhi ay dapat nasa 12 to 14% ang moisture content nito. 12 to 14% ang moisture content? At dapat wala pang 6 na buwan na naka-stack ang binhi. Brad, mainit na. Lipat na tayo. Saan na nga ba tayo, Mitoy? Dun sa 12 to 14% ang moisture content. Paano yun? Tama. Kapag ang binhi ay natuyong mabuti, mas matagal ang buhay nito sa imbakan. Paano kung lampas sa 14% ang moisture content? Kapag lumampas sa 12 to 14% moisture content, ang binhi ay madaling amagin. Kaya, Mitoy, pag dekalidad ang binhi, mas mataas ang antas ng pagtubo nito. Mas kaunti ang kailangan na butong itatanim. Malusog ang punla at pantay-pantay ang paglaki nito. Ngayon, alam ko na. Napatunayan ko na kapag dekalidad na binhi ang gamit, ay mas madali ang pagtatanim. Tiyak kasi na malusog ang punla, kaya naman matipid sa paghuhulip at iwas atake ng peste at sakit. Tama? Tama! Madali pang makuha ang tamang dami ng punla na itatanim. Tama? Tama! Mas madali rin ang pag-aani. Ayos! Paano ba pumili ng binhing itatanim? Siguraduhing bumili ng certified seeds sa mga accredited seed growers o magbinhi ng sariling dekalidad na binhi. Gumamit ng variety angkop sa inyong lugar. Alamin kung ang variety ay pangsahod ulan, may patubig o pinapasok ng tubig alat. At syempre, kung ito ba ay matibay sa peste na karaniwan sa inyong lugar. Oo nga no, dapat pumili tayo ng variety na mapagbibigyan ng mas mataas na ani, mabibili sa merkado, matibay sa sakit at peste. Paalala po, kung nais gumamit ng bagong release na variety, tsaking dumaan sa varietal trial o techno demo sa inyong lugar. Tandaan, kapag dekalidad ang binhing ginamit ng rekomendadong variety at tamang pamamahala ng palay, tiyak na mataas ang ani, maganda ang kalidad ng butil, mataas ang kita, at hindi gaanong nakapipinsala sa kapaligiran. Key check 1. Gumamit ng dekalidad na binhi ng rekomendadong variety. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya
enerhiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang